Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, ang sipag naglilingkod para sa mga Pilipino.
death you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. It's Thursday na September 5, 2024. Friday naman po sa inyo. Welcome po sa late edition ng iRadio. Late po tayo nag-start ngayon dahil si Mamsi po ay masama pa rin ang kanyang lalamunan. And she's trying to overcome yung pain niya kasi lumilipat daw po yung sakit. Minsan sa kaliwa, sa kanan, sa gitna. So bukas hindi daw siya papasok para I think magpapahinga siya the whole day. At syempre ay super init po ngayon dito po sa Bellflower ngayon. Kanina pinost ko po, we have 118 Fahrenheit yung init po natin dito. Siguro may mga about 45 to 47 Celsius dyan sa inyo, if I'm not mistaken. Mainit po talaga. Bukas lahat po ang ating air conditioning dito sa studio at saka doon po sa loob. At
I don't know kung ano pang ginagawa ni Ma'am si doon. Nanonood pa rin ng kanya mga kanina pa tawa ng tawa doon eh. Ewan ko ba? Anyway, at magandang gabi Los Angeles. Today na kasama natin Pastor parang naninibago ako sa oras. Itong nadadanas namin init po ngayon ay umpisa pa lang ito. Meron po kaming heat wave warning ito pong buong linggo. Tomorrow, mas mataas pa ang init na ma-experience namin bukas. Yung ina-announce ng news ng Weather Bureau ay 101 daw bukas dito sa Bellflower, 180 naman ng nararamdaman namin. Siguro yung heat index na nararamdaman namin mas mataas pa doon sa dinideclare nilang temperature. So sa ating mga taga Los Angeles ay inom maraming tubig. At syempre may press report si Popsy. Galing po ako kasi kanina sa aking nephrologist, yung aking doktor sa kidney. Perfect po yung aking lab test. Lahat po yan, yung sugar, cholesterol, creatinine ko, maganda lahat. Kidney ko, stable siya. So thank you Lord, thank you. Yun yung malaking blessing. And then galing din ako sa aking job interview dito sa City of Whittier. Mas malapit po ito kaysa sa pinapasukan ko dati sa Long Beach. So it's about 9 miles lang from here, 15 minutes lang, unlike doon sa Long Beach, 15 miles. So nakatipid ako ng mga 5 to 6 miles yung gasolina. Alam niyo na napakamahal ng gasolina ngayon. So even gamit natin ay hybrid. Malaking bagay na rin yun sa araw-araw na biyahe natin. So malaking katipiran na rin. And hopefully, sabi sa atin ay in 10 days malalaman yung resulta ng ating interview. But God's willing, no matter what, God's will. Whether we mapili tayo or hindi, it's okay. Alam niyo si Lord, alam niya lahat yung mangyayari sa ating buhay. Alam niya yung the best para sa atin. Kaya, no problem. Enjoy lang tayo For the meantime, mag-experience mo tayo ng mga short broadcast natin. The reason why napakainit po ngayon sa Bellflower, second reason ay si Ma'am po. Alam mo, wala tayong co-pilot. So, po natin lahat ng control at the same time. Lahat po ang team ko si Ma'am po. Stand lang po kayo dyan. Muna sa ating listahan. Gonzales, good morning yung Hindi kasi ako nagsusunod yung pinag-ginawa sa Teka muna! Ayan, okay. Hinahinaan ko na. Overmode daw ako. Siguro, yan. Kaya, mag-headphone na ako at baka sabihin. Ayan. Ayan, overmode ba? Okay na siguro, no? Okay. Second, we have, sino ba? Mel Cruz, hello, good morning, John. Rosie, Kapitana Myrene, Kuana, good morning. Lala Carmina. At syempre, ang aking beautiful na daughter, Mary Grace Habitin. Marami ako mga anak dyan. Mga anak sa labas. Charmaine Rodriguez. Sino mga nandito? Dami ko nalagpasan. Ayan. At syempre, Rejoice Bonete. Ay, hello. Oh, sorry.
Mel Cruz. Hello, Mel. Right. Aking sister, Ate Bernadette Talking. Hello, kaka. Kamusta ka na? Kailan bang iyong operasyon? Ano bang balita sa'yo? And we have Klang Klang Ramakula. Hello, Klang Klang. Good morning. Mommy Ploster Cordero. Good morning po, Mommy. Mainit pa rin talaga. Maridad Gamos. Good morning, good morning. Parang hindi ata gumagana yung ating air conditioner. Parang temperature talaga pa rin mainit kasi itong ating gamit dito, ayan, kung napapansin po ninyo ay marami mainit eh. Kaya pinakikiramdaman ko, huwag sanang mag-overheat. Sa dami na ating mga equipment dito, kailangan siguro itong ating studio ay malaking air conditioner na gagamitin natin. Di ba? God will provide next time. Negra Pepita, good morning sa iyo. Ayan, syempre, ang nag-iisang badong ng Langit Street, Lord Baldobino. Rachel Joy Bonete, nabanggit ko na ba? And syempre, ang ating backup dyan, Pastor Sammy Santos. Magandang morning again, Pastor. And of course, we have, sino mga dito? Si Elaine, nabanggitan natin. Lala. Ayan, si Sweetik, nanonood siya ngayon. Pastor Abhishek. Yeah. Namaste, Pastor. So we'll be broadcast again. Welcome back on the air. Okay, that's it. Yeah, ang aking sister Bing Pascual. Hello, Ika! Happy birthday, belated, and happy Thursday or Friday dyan sa inyo. Oh, may gulay talaga. Super init po buong maghapon dito po sa Bellflower. Actually, nung morning, malamig. Hindi, morning, mainit na eh. Mga nasa 65 na, 68. Ngayong gabi daw po, ang pinaka-lowest namin dito ay 75. Yan. Which is about mga 28 to 30 Celsius. Pagka ganyan ang temperatura, alam niyo naman si Popsi, laking ano po ito, laking yelo. Ewan ko ba, nasanay na ako ng malamig. Hindi ako makatulog pagka mainit. Ayaw nang masikip. Ay, nako. Di bale. Pag di ako makatulog, manunod na lang ako ng TV magdamag. Maganda po topic ni Pastor Maridette ngayon. It's about standby ka lang. Bakit standby? Hindi ko alam. Siguro steady ka lang ibig sabihin nun. May problema o meron tayong hinihintay na mga prayer request. Standby ka lang. Steady ka lang dyan. Sabi ni Lord. Siguro ha? Hindi ko alam. Alam niyo naman si Papsi, manguhulay. Okay ba audio? Malinaw ba? Hindi ba overmode? Kasi sabi ni Ma'am, overmode daw ako. Masyado lang malakas. Maria Estela Camorado. Hello, Marie. Good morning din sa inyo. Nag-subside na ba ang mga baha dyan sa lugar ninyo? And sana naman ay tumigil na itong si Bagyong Enteng. Marami pong nasalanta na lugar dyan sa atin at iba hindi makapasok pa rin, mga eskwela suspended pa rin dahil pati eskwelahan binaha. At syempre itong ating kinaabangan na controversial na ito, mga celebrity at matatawag natin nakabalik na from Indonesia. Ayan. Good news yan.
para sa mga Senado. Good luck sa inyo. And we have Gulaisa Jumajao. Hello, Inday. Good morning. Kamusta ka mo? At syempre si Claire Angela Gonzalez with Pastor Maribic Lejano Chris. Yan po ang ating mga customer service / tech support, prayer. Ewan ko yung mga single dyan. Kayo ba sanay na mag-isa? So nakakalungkot din, di ba? Lalo pagka birthday, Christmas, anniversary. Di ba? Nakakalungkot din. Pero lilipas din. May mga paraan lang yan. Paraan lang yan para kung paano mo idada o mairaraos yung kalungkutan. Ganyan lang yan eh. May paraan lang yan. Minsan mag-mall ka, minsan mag-karaoke ka sa bahay, mag-KTV ka, manood ka ng sine. Kung walang pera, doon ka lang sa bahay, manood ka ng TV, manood ka ng iRadio, ganun na lang. Diba? O kaya, tawagan nyo ako. Ayan. Okay, text nyo ako. Papsi, pwede ka magisingin. Pwede ka mag-istorbohin. Okay, makipagkwentuhan kayo sa akin. Okay, 5 minutes na lang bago ika-8 ng gabi and kayo po yung live nanonood dito po sa iRadio. Dito po sa Bellflower, Los Angeles, California. Ayan, yari daw ako. Kumanda daw ako. Yari na, sinasabi ko na nga ba eh. Sabi Mami Flosel, uli lang cowboy. Si Papsi ngayon. Wala tayong magagawa. Talaga eh. Sure, ganun talaga. Kaya sabi ko nga paminsan-minsan masarap mag-isa. Pero siyempre pag walang nangaasar sa'yo, walang nang bubuwisit sa'yo, nakakalungkot din. Minsan hanapin mo rin. Ayan na po. Aray ko, akala ko hindi ba, aray ko, patay ka bata ka. Ay, si Ma'am si Ayala. Hindi makapagsalita. Ayan o. Maliit, kumayak na, hindi makakain. Kasi makakain dahil yung kanyang lalamunan pag lumulunok siya. Ginawa ko na siya ng lugaw, ha? Ayan, ayan. Ano? Ano na? Oo nga, hindi mo alam. Hindi ka maintindihan. Isasenyas mo. Hindi ka marunong ng yun, naintindihan ko yun. Yari ako. Ako? Sige na, tsugi ka na, tsugi. Bye-bye. Kamu talaga naman, bye-bye. Ako. Yun lang ang naintindihan ko, senyas. Talaga naman. Kala ko, safe na. 3 days na ako masaya. Hindi pa rin. Sabi ko mananahimik yung tenga ko kaya hindi nga nagsasalita ng Google P naman. Buhay talaga. Kanina galing ako sa doktor. May kukwento ako sa inyo. Si-share ko lang sa inyo. After 3 minutes. Hindi. Ngayon, 3 minuto pa, pwede pa eh. Kasi galing ako kanina sa doktor. Sabi niya, lahat maganda. Cholesterol, sugar mo, ganda. Yung mga blood pressure ko, ganda rin. Tuwan-tuwa. Sabi ng doktor ko, very good. Yan. Thank you, Lord. Sabi ko naman sa loob-loob ko.
Pero bago nung tinanong ako ng nurse muna, sabi niya kung may mga ano ka ba? Ano ba yung mga iniinom mong gamot? Sinabi ko yung mga gamot ko. Tapos ay tinanong niya, kabay may nananakit ang dibdib? Hindi, wala. Meron ka ba nagko-constipate ka ba? Hindi, wala yun. Lahat ng tanong niya in short, puro wala. Isa lang ang tinanong niya, sumagot ako ng oo. May allergic ka ba? Allergic? Oh yes. Saan ka allergic? Allergic po ako sa asawa ko. Sabi, bakit? Kasi pag dumidikit siya sa akin, nagkakapasa ako eh. Ha? Nagkakapasa ka? Saka nagkakabukol ako. Sabi ko, bakit ka nakakabukol? Kasi pag dumidikit siya sa akin, ayun, ginugulpi ako kaya nagkakabukol ako. Ayan. Tawa ng tawa yung nurse kanina. Yan po yung pag nagpapacheck up ako parate, tinatanong ng nurse, saan ang allergy mo? Oh, allergic po ako sa asawa ko. Pag dumidikit kasi, ayan, striking distance. Lagi akong sa pool. Ay, nako, buhay. Kung maibabalik ko lang. Wala tayong magagawa. Too late. Alright, station ID na tayo. Ito po ang iRadio, ang linikod para sa Pamilyang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Okay, oras po natin. Meron tayong 8 o'clock. O, ikawalo ng gabi. Ito po ang time ng Los Angeles at kayo po ay live nanonood po dito sa iRadio. Ayan. Mabalik tayo sa yung ating kinukwento kanina na tungkol sa interview ko kanina sa City Hall of Whittier. Ay yung unang kasama kong, dalawa kaming nandoon eh. Yung nauna, wala pang 5 minutes. Una siyang tinawag eh. So una siyang tinawag. Aba, sabi ko, ano kayo tatanong doon? So naiwan ako doon sa labas ng waiting room. Wala pang 5 minutes, lumabas na agad. Tapos sabi niya sa akin, mabilis kami nag-usap. That's it. Huh? Sabi ko, baka hindi nagustuhan. Hindi nagustuhan. Sabi ko, chance ko na. Pasok ang Papsi. Ako naman ang tinawag. Pasok ako sa loob ng interview room. At sabi sa akin, tinanong ako, same question din siguro ginawa. Inurasan ko eh. After mga 5 minutes, wala masyadong tinanong sa akin. Ako nagtanong. Inabot siya ng 15 minutos sa ako naman ang nagtatanong. So in short po ay mas matagal ako doon sa loob ng interview room. Palagay ko yun ang technique nila. Ako o ikaw ang magtatanong at hindi sila. So ni-reverse psychology nila. Dalawa sila nagtatanong sa akin, isang HR tsaka isang IT, kung sino man siya, hindi ko nakuha yung kanyang posisyon doon. Ganyan minsan po pagka may mga interview dito sa government, lalo sa mga malalaking kumpanya, hindi sila magtatanong sa inyo, ikaw ang magtatanong sa kanila. Doon nila aalamin kung marami kang nalalaman. Let's see kung ano mangyari after 10 days. God's will, yan. Ganun lang yan. Kaya sa ating mga viewers dyan, kapag kayo may mga prayer requests, tanda lang po natin ay God's will. Kahit anong galing ninyo, kahit anong isagot yung magaganda dyan, pag ayaw ni Lord, hindi mangyayari yan. So
ibigay natin kay Lord yung desisyon na yun. Okay. Standby muna. Oh, ayun na siya. Nabili mo ko! Medyo nga. Bakit? Brown out ba sa inyo? Hindi kami nagbayad ng kuryente. Ba, maganda yan. Gusto mo ikabit ko yung kuryente ko dyan sa inyo? Hindi. Alam mo, kapapasok ko lang ng pinto. Ay. As kung wala akong time kumuha ng ilaw, Ay, okay lang. ayoko namang malate. Sige. Half and half. Go! Half and half. Nayari mo na naman ako kanina. Nagtanong na naman ako sa iyo ng ano eh. Sabi ko, naisahan na naman talaga ako. Tinanong ko po si Pastora kanina. Pastel, anong title ng topic mo mamaya? Sagot niya, standby ka lang. Okay. Akala ko, sandali lang. Akala ko yun ang ibig niya sabihin. Like, wait lang. Yun pala ang title na. Yari ako talaga. Ay, Title ko, standby ka lang. Ibig sabihin, wait ka lang dyan. Steady ka lang Maganda dyan. nga bagay nga sa sharing mo bago tayo nag-on eh. Actually, intentional kong sinabi yun. Yung, kasi dahil in connection doon sa iyong topic. Oo. Steady ka In lang connection dyan. nga yun. Na may mga bagay sa ating buhay na, yun, mauunahan ko na naman yung sarili ko. By the way, bumati ka muna. Sobrang init dyan sa inyo. Ay, grabe. Today is the 109. 109 dito sa area namin. Wala sa lolo ko yan. 118 kami pinost ko kanina dyan sa Facebook. Grabe. I know. Nagreklamo na ako sa 109. Ikaw pala 118. Yes. Ayun, pinost ko sa Facebook. Ebidensya para walang yabangan. Ano kaya ang nangyari sa atin? Ay, I know. Alam mo ba yung pagbukas mo ng shower, hindi ba may hot and cold? Yes. Pag sa cold mo pa lang nilalagay, ay kahit anong gawin mo, nasa na siya, mainit pa rin ang tubig. Mainit pa rin. Oo. Grabe. Lalo na sa hot. I know, di ba? Pwede ka na magprito ng itlog. Konting daplis lang super init, mapapasok ka na. Kaya, ngayon pa lang yan. Kasi galing ako sa kalye, talagang parusa. Kahit naka-on na yung aircon dun sa lugar nga na nandun kami, nakaset na yung AC ng 62. 62 ang setting niya, hindi pa rin. 62? Talagang hindi ka ilagay mo sa low. Pinakamababa. Yun na yung lowest ng lugar. Hanggang dun. Hindi, kumbaga, nakaset siya sa lowest, tapos nakasabi 62 pero yung place was not 62. Yeah. Talagang hindi niya kayang maipalamig yung place. Nako. Kaya, ayun. Umpisa pa lang yan, by the way. Bukas mas matindi pa. Sabi nila. Yeah. Oo nga, bakit nga? Bakala ko ba Thursday is the hottest, sabi nila. Alam mo naman ang Mother Nature. Ayan, pinapakita sa TV, ang dami na naman nasunog, nako. Yeah, actually today, siguro mga 5 or 6 times ako naka-encounter ng mga ambulansya, fire truck. Yeah. Kasi marami sigurong hinihimatay. Heat stroke, yes. Heat stroke o kaya may nasisiraan na, yun nga, sunog or something dahil sa init. Yeah, kaya wala naman sinabi ang ating paghihirap sa Pilipinas. Balita ko, baha na naman sa may Paranaque area, may side of the city. Yan. Paranaque, yan. Antipolo ang pinakatinamaan ng matindi. Marami naman nagpagawa ng swimming pool na walang permit. Yung mga bata nagsuswimming sa kalye. Yes. Hindi nila iniisip yung leptopyrosis, yung mga sakit na makukuha nila doon sa... Alam mo, sa totoo lang, sa Pilipinas,
kahit nung bata ako nagsiswimming sa baha. Ay? Oo. Hindi nga. Yes, nung bata ako. Of course, lagi ako pinagagalitan ng lola ko at ako'y pinipingot sa tenga dahil sa niya, ayan ka na naman. Ba't ka na naman nasa kalsada? Kasi ang tingin ko sa baha, malaking swimming pool. Di ba? Hindi kasi nainganyo ko sa mga batang naglalaro sa kalye. Sa lansangan, di syempre, nakikiswimming ako doon. Kahit na may swimming pool ka, pag nakita mo yung mga ibang bata doon sa kalye, uy, mas masarap doon, mas masaya. May kalaro. Kaya, ayun, sanay ako sa swimming sa baha. Sa awa ng Diyos, wala naman ako naging sakit. Bagay. Alam mo, minsan yung sobrang linis, yun ang madaling kapitan ng sakit. Pagkasakit. Oo. Kaya, okay lang pa minsan-minsan nandun ka nagtatampisaw sa sa madumi. Sa baha. Oo, diba? Oo. Sabi nga ng yung may isang sakit ng mga American children. Yung sinasabi nga nila na eczema. Diba? Yan. At hindi na eczema, tsaka ano man tawag nito, scabies, kagalis aso. Oo, hindi. Yung sabi nga nila dermatitis. Yun yung sakit ni Cameron, di ba? Yes. Pero kanina may estudyante din ako na meron siyang eczema. Sabi ko, alam niyo ba, sabi ko sa parent, nung nasa Pilipinas ako, sabi nung aming dermatologist, one of the most foremost na dermatologist sa Philippines, sabi niya, alam mo ba yung sakit na eczema? Hindi yan nagiging sakit ng ordinaryong tao. Bakit? Yan ng 2%. Kasi, yung mga ordinaryong tao, walang ganyang sakit. Yung eczema, hindi sila. Bakit? Hindi niya alam. Hindi rin niya ma-explain. Sabi niya, kasi ang paggamot ng eczema, sobrang mahal din. Lifetime sa iba. Wala ngang cure, di ba? So, sabi niya, I think meron yung kinalaman sa diet, sa lifestyle. Kasi di ba, pag yung mga ordinaryong tao, di ba kasi hindi sila ma-fast food, kumbaga, kasi syempre mahal. So, hindi sila laking chicken nuggets, laking, di ba? Sila? Gulay, kanin, prutas, yung mga healthy, organic. Iba sa probinsya, syempre sila nagpa-plant ng sarili nilang mga herbs, 'di ba? Mga gulay nila. Ang ganda ng balat nila. Kasi fresh. Sa pagkain. Sa diet daw yan. Diet. So maling diet yung yung ginagawa. So, padba tayo na padpad dun. Wala lang kasi yung mga sa baha, imagine mo yon, nagsuswimming sila sa baha, hindi naman sila nagkakaroon ng leptospirosis ng iba, di ba? Yeah. O kaya yung matibay sila, malakas ang resistensya kasi exposed sila sa ordinary, sa dust, sa madumi, sa ganyan. Buffering na naman ba? Oo, nagbabuffering ka. Ikaw yung nag-freeze sa screen ko Oo, ako walang problema. Sagana ako sa speed ng sa internet. Wi-Fi. Oo, alam mo naman tayo, fiber optic tayo. Kaya... Ako rin naman Pero ewan ko, akin nabubulunan yan. 500 Mbps po yan. Ilang Mbps sa'yo? Di ko alam. 100 ka lang. Ang sabi ng lolo ko. Hindi ko. Anyway, ito na tayo. Umpisa mo na. Standby tayo dyan. Asa na si mami? Sakit pa rin lalamunan Dito minsan, nandito yung sakit. Lilipas sa kaliwa, sa kanan. Ewan ko, di ko kaya kanina, bumili na lang ako ng lugaw. Yun na lang ang tinira niya kaninang kinain niya. Kasi kahit lulunok siya ng something masakit daw, sabi para daw pinupunit yung lalamunan niya, parang may kutsilyong nakatarak sa lalamunan niya. Kaya alam mo, si Brother Chad, ganyan din. A few days ago, ganyan din. Pareho nga silang prescription.
nag-antibiotic din si Chad ng 7 days. 7 days. Gano'ng katagal na siyang umiinom nung bago nawala? Ngayon lang nawala. Ngayon meron pa. Oh. So, abutin talaga yan ng 7 to 10 days. Sabi ko na sa kanya nagmamadali. Sabi ko ilang araw ka pa lang. Ganyan din ako nung nagkaroon din ako ng throat infection. Oo. 10 days bago nag-kick in yung antibiotic. Ayan, kaya nagmamadali. Gusto pumunta sa urgent care bukas dahil gusto niya kumanta sa Sunday. Sabi ko, hindi mangyayari yan. Yeah. Matagal. Kasi kay Chad ganyan din, matagal din. Kala nga namin una baka COVID. Pero hindi sore throat lang. Ganyan din sa kanya. Na umiikot. Na yung malalang sore throat. Yeah. Pati tenga niya din masakit. Oo. So, punta kami ng urgent care. Tinest yung kanyang kung may COVID siya. Wala naman, negative. Basta wala nga. Pati si Chad negative. It's really something na para siyang, di ko nga alam kung may kinalaman dito sa init, tapos pupunta ka sa AC, malamig. May ganon. Possibly. Pero prayers para kay Sister Karim. Yes. At Yamo, kaya ni Lord yan. The Lord will provide and will cover. Yeah. Kaya solo flight ka ngayon? Yung solo flight, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Paminsan-minsan, kinakailangan magiging mag-isa tayo. So, dating araw, magiging mag-isa na rin tayo. Ganun. Huwag naman. Hindi naman. Ano lang, temporary lang. Yun nga, temporary. For now. Yamo, mabilis lang ang 7 days. Sabi ko, pwede ba ma-extend? Grabe to, Sige na, standby muna ako rito. Standby ka na lang. Ito na, mag-umpisa na ako. Okay. So, bago tayo mag-umpisa, let us pray, everyone. Good evening po sa lahat ng ating mga viewers. Kanina, sinimulan kong bumati na ako'y na-distract na naman. Kaya standby lang, Sister Karim. Hello, everybody. Let us pray together as we study God's Word. Ama naming Diyos, thank you once again for your faithfulness. Thank you for iRadio, Lord God. Dahil gabi-gabi kami po ay may kasama, meron po kaming ganitong pag-aaral ng inyong salita. Kami po ay napapalapit sa inyo, Lord God. We pray tonight, ang prayer po namin, i-open nyo lang po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Marami po sa mga salitang maririnig namin ay hindi bago, narinig na po namin. Pero kailangan lang po talaga namin minsan mapaalalahanan. Kami po ay ma-remind, Lord God, kung ano nga dapat ang aming mga dapat gawin bilang Kristiyano, Lord God. Thank you once again dahil napakabuti nyo sa amin. Thank you for your faithfulness, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, so last time na ako po nandito, nag-umpisa po ako ng study sa Book of Habakkuk. Okay. Ang pinag-usapan po natin ay yung sinabi po ng Prophet Habakkuk sa chapter 1, verse 1 to 4. Doon po siya po ay nag-umpisa ng tinatawag nating lament. Okay? So parang review lang po ito. Naglament po siya. Actually, itong series po natin ay tungkol sa Book of Habakkuk. Pero it is about how to seek God. Kung paano po natin hahanapin ang Diyos pag tayo po ay dumadaan sa panahon ng peligro. Or in English, how to seek God in times of trouble through the Book of Habakkuk. Okay? So, ang una pong way na tayo ay magsisik sa Panginoon during times of trouble is yung nakita po natin sa chapter 1, which is to bring our lament to God. So, magdadala po tayo ng ating sinasabi natin lahat ng laman ng ating isipan, ng ating puso, kumbaga kahit ang ating mga hinanakit, ang ating mga grievances, ang ating mga
problema. Yan po ang unang way para tayo po ay mag-seek sa Panginoon. So that is the first way. We bring our laments to God. So ano nga ba itong lament? Last week, pinag-aralan po natin, itong lament po ay hindi po to pag-complain. Okay? Hindi po to nagdadala tayo ng reklamo sa Panginoon. To lament means to mourn, para po tayong nagluluksa. Okay? It means to grieve to the Lord. It is a deep sense of grief or mourning na yung mundo po natin, our world, our life, is not where it should be. Kumbaga, hindi ito yung feeling natin, hindi ito dapat ang nangyayari sa mundo natin. Hindi ito dapat nangyayari sa buhay natin. Na parang naging feeling natin na, nasaan ba ang Diyos? Where is God sa mga panahon na to? So tayo po ay nagkakaroon ng parang sense of grief dahil hindi po dapat ganito ang mundo natin. Okay? Now, ito pong lament na to ay hindi dahil tayo ay bitter or tayo ay, kumbaga, nega, pero it comes out of our commitment, our faith in God. Dahil hindi ka naman po makakapaglament, hindi ka naman po makakapaglament kapag ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang paglalament po ay dahil nga may pagtitiwala ka sa Panginoon, kaya ikaw ay nakakapagsabi sa Kanya. Kasi kung malayo ka sa Diyos, hindi ka maglalament. Di ba? Hindi ka lalapit sa Kanya. Sino ba siya sa buhay mo? But because God is a big part of your life, pwede kang lumapit sa Kanya. Kumbaga, pwede kang maglament sa Kanya. So, ang tanong ngayon is, okay ba? Is it okay to lament? Sinagot din po natin to last week. Yes, it is. Because una, wag po natin kalimutan na si Jesus, nung nasa earth po siya, nung nandito siya sa atin, sa earth, siya po ay nag-suffer. At pag nagsasuffer po ang Panginoon, nagka-cry out siya sa Diyos. Naalala niyo yung the night before he was crucified, di ba nandun siya sa Garden of Gethsemane? Ano pong ginagawa niya doon? Yun po ay isang lament. Siya po ay nagpo-pour ng heart niya. Sinasabi niya nga sa Diyos, kung pwede bang hindi ko na lang, can you take this cup away from me? Okay? Pero sinasabi niya, not my will, but your will be done. So, yung time na yon, nakikita natin si Jesus himself, yung deep emotion niya, pinoproclaim niya, sinasabi niya sa kanyang Heavenly Father. Kung si Jesus nga, pwede siya maglament. Okay ba tayo maglament? Yes. Okay. Also, wag po natin kalimutan na linikha po tayo ng Diyos bilang emotional beings. Tayo po ay maraming feelings. Diba? Sabi nga nila, feelings, nothing more than feelings. Parang banana, maraming peelings. Isang peeling. Okay, so tayo po ay kinineate na emotional beings. We are made in the image of God. So kung tayo po ay emotional, dahil po, yan po ang image ng Diyos. Emotional din po ang Panginoon. So we must learn to use our emotions in the right way. So makapagbigay tayo ng glory sa Panginoon and we can bring Him our laments. Kasi nga, emotional po tayo. Meron po tayong mga feelings. So, pag tinignan nga natin, the Psalms, yung Book of Psalms, it's a great place. Nakikita po natin yung mga iba-ibang mga laments ng mga psalmists. Sinulat po nila ito. At ito po ay inihandog nila sa Panginoon. Kumbaga, it's an offering to God. So, when we look at the Psalms of Laments, we can see that the psalmist, nagka-cry out siya sa Panginoon in those Psalms. He brings his grief, he brings his suffering, dinadala niya po yung sorrow niya sa Panginoon. So, okay ba maglament? Yes! Dahil ginawa po ng Panginoon, dahil tayo po ay emotional, dahil nakikita po natin sa Bible itself
na yan po ang ginagawa ng ating mga psalmists. So ngayon, ano nga ba? Ito na. So what are the 3 things to do when we are lamenting? Una, we must cry out to God and seek His help. Marami po ko sa atin, pag nagsasuffer po tayo, minsan ang theme song natin, all by myself. Marami akong kanta ngayong gabi. Kaya magkakaroon din ako ng sore throat pagkatapos nito. So, di ba yan ang theme song natin? All by myself, I wanna be. Ayun. So, pag ganyan po ang theme song nyo, hindi po yun lament. So, we must learn to not do it alone. Wag po tayong, wag po natin pasanin ng buong mundo na tayo lang ang may dala. Okay? Or iba naman, humihingi naman ng parang pity party sa iba, parang humihingi ng awa. Okay? Yung nagpapaawa effect. Okay? Ano ba yung kanta doon? Yung wag na lang. Kakanta na naman sana ako. O sige, puro kanta na lang gagawin ko dito. Pero iba ganon, humihingi ng parang sympathy, laging nagmumukhang kawawa, tapos tatanungin mo, oh, anong problema mo, sister? Hindi na lang, okay lang, kaya ko to. Oh, nagpapaawa, pero actually, okay, mali po yun. Kasi ang first thing na dapat gawin natin is we need to cry out to God. We need to seek His help. Okay? That is the first thing na ginawa ni Habakkuk dito. And many of our psalmists, they do that also. They cry out to God. They seek His help in their suffering. So it is good for us to lament because ang ginagawa po natin when we lament, we invite God into our sufferings and we bring our troubles to Him. Sabi nga niya sa word, di ba? Cast all your, and He said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden. Okay, yan nangyayari pag na-traffic ka eh. Tsaka pag na-heat stroke ka. Kanta ka na lang ng kanta. Di ba sabi nga, cast all your cares upon Him. Di ba? For He cares for you. So yun po ang dapat natin gawin. I-cast po natin yung cares natin sa Panginoon. So yun ang unang dapat gawin. Second thing that we need to do when we lament, you must bear your heart to Him. Ibigay mo lahat. Bigay todo. Huwag yung parang kang conservative pag naglament ka sa Kanya. Parang, Lord, nahihirapan ako. Tapos yun na. Talaga ba nahihirapan ka? Ang kailangan sa lament, yung alam mo yun, yung umiiyak ka na parang wala ng words. Wala ka nang masabi sa Lord kasi sa sobrang hirap, sobrang sakit, iniyak mo na lang. Yung parang, it's a prayer na wala na. No more words. Yung parang sinasabi nilang parang kang sumasandal sa pader tapos paunti-unti kang nauupos parang kandila. Yan, ganyan ang lament. Ganyan ang prayer. Bear your heart to God. Why do we do this? Because you have a deep need. Malaki ang pangangailangan mo eh. So dapat ang prayer mo matching. Hindi parang 'di ba? Okay, ganito nangyari sa akin kanina. Ito ang example na alam mo ang Lord magaling mag-example eh. Ito si Aurora, sinundo ko. Si Aurora po ang aking apo. Okay? Pagpasok niya sa kotse, tahimik. O yan, tahimik, walang sinasabi. Usually masaya yan eh, bouncy, tahimik, nakatingin lang siya sa harap. Sabi ko, what happened, Aurora? What's wrong? Aba, parang hagulgol. Parang nag-on ka ng faucet, iyak siya. Sabi ko, what happened? Meron ba ng api sa'yo? Kaya sabi niya, yung classmate niya raw, birthday. Okay? Former classmate. Hindi niya na classmate ngayong grade 1. Kindergarten classmate. Nag-birthday. May dalang cupcakes. Okay? So, eto na. Palabas na sa exit, may dalang cupcakes yung lolo. Tapos, inalok daw yung kaibigan nilang isa ng cupcake, pero siya daw, hindi nabigyan. Hindi daw siya nabigyan ng cupcake. So, ang iyak niya, buhos talaga, sabi niya, Grandma,
I didn't get a cupcake. Alam mo ginawa ni Grandma? Oh, U-turn. Punta ng Walmart, bili ng isang tray ng cupcake. Bakit po? Alam mo, pag ang apo umiyak, di bali nang malate sa kahit ano pang schedule. Di bali na kung illegal ang U-turn. Basta kailangan kumuha ng cupcake kasi ang apo ko hindi nabigyan ng cupcake. Bakit ko po ikinakwento to? Kung ako na lola, di ba? Mag-U-turn, na-late na ako sa schedule ko. Kailangan bumili ng cupcake kasi umiyak ang bata. Ngayon, kung nagsabi lang si Aurora, I feel bad, I didn't get a cupcake. Abay, wala, di ba? Walang mangyayari. Sabi ko, sorry, next time, mabigyan ka ng cupcake. Kaso naman, ang iyak at ang hiyaw ng bata, basag ang puso ni Lola. Kahit lahat ng cupcake sa Walmart, bibilin ko para sa batang yon kasi naawa talaga. Diba? O, ito na. Tumawag ang asawa ni Lola, si Lolo. Asan ka ba? Late na tayo. Late ka, asan ka? Sabi ko, huminahon ka. Kakwento ko sa'yo kung ba't ako late. Kunento ko sa Lolo. Sabi ko, ang iyak ng bata, hindi ko. Sabi niya, bakit hindi ka bumalik doon? At humingi ka ng cupcake. Ba't hindi binigyan ng cupcake ang apo mo? Dapat may cupcake siya. Sabi ko, mas malala naman ang solusyon mo, Lolo. Kasi gusto mo awayin ko yung bata dahil hindi niya binigyan yung apo mo. Sabi ko, di ba mas madali yung bumili na lang ako sa Walmart? Yung iyo, war freak ang iyong solution, di ba? Pero siya din, di ba? Siya din affected. Affected to the point na gusto niyang balikan yung bata. Sabihin, why didn't you give my granddaughter a cupcake? Di ba? Awayin pa. So, ganyan po ang effect ng iyak ng bata sa mga lolo't lola. Why do I share that? Because yan din po ang effect natin kay Father God. Pag tayo po ay marunong maglament sa Kanya. So, huwag kang mahinahon mag-pray. Huwag kang 1-minute prayer. Iiyak mo yan sa Lord. Dahil pag nakita ng Panginoon kung gaano kabasag ang puso mo, kung how much you are hurting, how much you are lamenting, don't you think sasagutin ka ng Panginoon? Don't you think He will move heaven and earth? Oo. Ngayon, huwag niyo naman sabihin na lahat ng prayer niyo masasagot. Pero I'm just expressing na ganyan po tayo dapat maglament. Bare your heart. Iiyak niyo yan sa Diyos. Sabihin niyo, Lord, talagang hirap ako. Hindi ko na to kaya. Paano ba to? Okay, so yan ang second way na dapat tayo maglament. Pangatlo, 3 ways when we lament. Third is do not lose faith. Okay, one of the important things, and this is where we focus on tonight, in Habakkuk chapter 2, verse 1. Ano nga sabi doon? Brother Ramon, wala yung verse ko dito. Habakkuk 2, verse 1, sabi po ni Habakkuk, dali po, ako po ay nataranta. Nawala yung aking scripture verse. Ito, Habakkuk 2, verse 1. I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me and what answer I am to give to this complaint. Sabi po ni Habakkuk sa Tagalog, ako po ay tatayo. Hindi po ako gagalaw dito. Dito po ako hanggang malaman ko kung ano ang sagot ng Panginoon. That's why our title tonight is Standby Ka Lang. Standby ka lang. Kasi that's the third part of the lament. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay umiyak sa Kanya. Yan po ang lament. Pero nakakalimutan natin minsan yung pangatlo. Umiyak ka nga, tapos umalis ka naman. Hindi ka nag-antay ng sagot. Diba? Sabi po ni Habakkuk dito, I will stand in the tower. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Wag po tayong manghina sa ating pananampalataya. Do not lose faith. Okay? So, Habakkuk here
ends his lament by stationing himself in the watchtower to wait for the answer of the Lord. Siya po ay nagtitiwala sa Panginoon. Kasi minsan po sa atin, yak, reklamo, yak sa Lord. Tapos, wala na. Di, amen, tas alis na. Di ka naman nag-antay ng sagot. Di ka naman naniwala na may gagawin ng Panginoon. Parang ano ka lang, parang nag-file ng complaint, tapos hindi ka nag-antay ng sagot or judgment. Sabi po dito, ang pangatlong way, para po sa tama ang ating lament is, don't lose faith. Wait for the answer. So we must continue. Trust lang po tayo sa Panginoon. Lean on the promises we know about God in the Bible. We must not give in to our doubt. We must trust in the Lord to deliver us. Okay? So, the first way, sabi nga natin, 3 ways, di ba? And tonight is way number 2. First way is maglament tayo. Tapos pinag-usapan natin kung paano maglament. Review lang po lahat yun. Ito na. Ito na. Yung second way, standby ka lang. Okay? We come to the second way to seek God when we are in times of trouble. And that is by standing at our watch post. Stationing ourselves on the tower, looking out to see what God will say to us. Kasi po, minsan po, when we struggle, ang first response natin, di ba? Kasi nga, mahirap yung pinagdadaan natin. Ang ginagawa natin, tumutungo tayo sa sobrang hirap, parang heads down. Hindi natin tinitingnan. So, anong nangyayari? Minsan, yumuyuko tayo, nilalagay natin yung paa natin sa lupa, we drop everything, we try to make it on our own, tayo gagawa ng sarili nating solusyon, okay? But this isn't what we should do. Hindi po ito ang dapat nating gawin. When we struggle, lumapit po tayo sa Diyos with our suffering and then watch God work. Panoorin natin kung anong gagawin ng Diyos. Huwag kang tutungo. Tumingin ka. Tumayo ka dun sa tower. Alam mo, dito nga sa illustration ni Habakkuk, kasi nga, itong pinagdadaanan ni Habakkuk, sobrang hirap. Nanghihina na yung katawan niya. Nanghihina na yung isip niya. Nanghihina na yung puso niya. Sabi dito, I will tie myself sa ibang version, I will tie myself to the ramparts. Okay? I will station myself. Sa iba, I will tie myself. So sa sobra niyang panghihina, alam niyo ginawa ni Habakkuk, kumbaga kumuha siya ng linubid niya yung sarili niya or renope niya yung sarili niya dun sa tower para hindi siya mahulog. Ganon kahina yung pakiramdam niya. So para masabi niya na inaantay ko yung sagot ng Panginoon, kahit nanghihina ng lahat ko, itatali ko na lang yung sarili ko sa tower para nakatayo pa rin ako. So parang inaantay ko pa rin. So parang ganun po ang expectation po sa atin pagdating sa mga times of trouble. Kahit nanghihina ka na, itali mo na lang yung sarili mo o itaas mo na lang ang ulo mo. Huwag mong iyoko, huwag kang give up. Okay? Oftentimes when we feel like we have been abandoned by God, na parang iniwan na tayo ng Panginoon or that God isn't working, hindi po totoo yun. Marami pong ginagawa ang Diyos. It is just that minsan sa sobra nating nakatungo o so minsan hindi natin gustong tingnan or ayaw natin antayin ng Panginoon, hindi tuloy natin nakikita kung anong ginagawa niya para sa atin. Okay. This idea reminds us so much of yung application sa Revelation, di ba? Sinasabi nga, di ba, sa atin, watch out for the return of Christ. Diba? Tumingin ka, antayin mo ang pagbalik ng Panginoon. Ang problema sa atin, minsan kung saan tayo nakatingin Minsan di nga tayo nag-wait. Okay, so ganun po tayo dapat pagdating sa ating times of trouble. Standby ka lang. Antayin mo ang sagot ng Panginoon sa'yo. Okay, this can be our hope in our trouble as we await what we know will come and
we long for the restoration of all things on the day of Christ. Kasi in the end, di ba nga, saan ba tayo pupunta? Sa langit tayo pupunta. And kahit ano pa ang pinagdadaanan natin dito sa lupa, sa earth, ngayon, sa buhay natin to, we have something to look forward to. Amen. Alam mo, brother naman, siguro pagdating mo sa langit, ano ka pa rin ba, DJ? Siguro hindi na. Hindi na. Retired ka na. Oh, retired na siya. Retired ka na. Okay. So, yan po ang step 2. Matuto po tayong mag-standby lang. And really, it's not, my devotion tonight is not long. Kasi nga, 3 parts ito eh. Ayoko nang pumasok doon sa pangatlo kasi maganda yung pangatlo. Kaya kailangan yung antayin yung pangatlo. At bibigyan ko rin ng magandang title para malito ulit si si Popsy. Pero, so yun lang po ang gusto natin i-share. This is meant for someone here tonight. Hindi ko nga alam kung para kanino, para saan, pero we just want to share that message na siguro kailangan mag-standby ka lang. Personal testimony ko po ito. Gusto ko lang i-share. Kasi di ba, nagbukas kami ng music school sa Pasadena. Ito pong last month, nagsabi po sa amin ng aming landlord na plano po nilang gibain yung building. So, goodbye. Sayonara. See you later. So, nasarap po yung aming eskwelahan. Dahil nga po, nag-iba ang plano nung building owners. No? So, syempre pray kami. Lord, ano ba talaga? Ano bang mangyayari? So in my mind, iniisip ko, gagawin ko na ba ito ng paraan, solusyon, or iiyak ko na muna sa Panginoon. So, sabi ko, based on Habakuk, diba? Iniyak ko muna sa Lord. Sabi ko, Lord, ano ba talaga? Mahirap naman ito, kay kakaumpisa lang. Tapos, syempre, financially, mahirap to lahat. Ano ba talaga ang plan mo, Lord? So, until now, until recently, standby pa rin kami. Standby. Wait lang, wait. This morning, nakatanggap kami ng tawag, isa sa aming mga parents, no, na tinuturuan doon sa Pasadena. Sabi niya, 4 o'clock tayo today sa lesson. Sabi ko, wala na nga kaming building. Paano kami magtuturo? Sabi niya sa amin, nako, hindi problema yan. Dito sa office ko. Sabi ko, hindi naman anak mo lang yung tinuturuan namin. Sabi niya, hindi. Dito kayo magturo sa office ko. Wala namang tao dito. Dito na kayo buong day. Dito nyo na sila turuan lahat. Sabi ko, okay lang po ba yun? Sabi niya, okay lang yun. So, sa madaling sabi, tinawagan ko lahat ng mga estudyante, pinadala ko yung address. Lahat sila umokay. So, nagturo kami doon today. So, kung ano man ang minsan nawawala sa'yo, kinukuha, or, hindi natutuloy ang plano, may plano ang Diyos. So, today po, kami po ay nakapagturo sa opisina ng isa sa aming mga estudyante. So, after that, syempre tinawagan ko, nag-thank you ako. Kasi unang estudyante namin yung mga anak niya. Maraming kasunod pagkatapos nun. So nag-thank you ako. Sabi niya, binigyan niya ako susi. Pati susi binigyan niya ako susi ng office, alarm code, lahat kung paano magsara, ganyan. Sabi niya, eto, ganito, ganyan. Sabi ko, Tapos lahat. Tapos pagkatapos nag-thank you na ako. On the way home, tumawag ako, thank you po sa paggamit ng office nyo, ganyan-ganyan. Gusto po namin sabihin sa inyo dahil napakabuti nyo, hindi yung i-discount na po namin yung lessons ng mga anak nyo, hindi na po namin kayo sisingilin ng ka-half off na lahat. Sabi niya, hindi, malulugi kayo niyan, iha. Hindi pwede. Sabi ko, hindi naman pwede sa niya, hindi. Libre ang iyong pag-stay doon hanggang masettle nyo kung anong gusto nyong gawin. You can stay as long as you want. 1 day a week lang naman to. Libre lahat. In fact, sabi niya, malaking favor pa nga daw yun dahil tinuturuan namin yung mga anak niya.
hindi na raw siya babiyahe, ganyan. So, imagine mo yung blessing. Imagine mo yung na, wow, rent-free. Tapos, payag lahat na doon. Tapos, ganda ng lugar, may aircon. Sabihin na natin office, hindi siya school, pero wow, ganun ka-faithful ang Panginoon. Pagising namin kaninang umaga, wala kaming idea. As in, sabi nga namin, wala na, yun na yun. That's the end. Tapos tumawag siya. Siya pang nag-reach out at nagsabing, saan tayo? Ganun. So, kaya ko shinare yun kasi iniyak ko yun sa Lord. At sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin. Pero I trust in you. You never fail us. Hindi mo kami iniiwan sa ere. So, dito lang ako. I will stand by lang ako. Bahala ka na, Lord. Ayun. And then God gave us the answer. Ngayon, hindi man permanent answer kasi nakakaya naman para naman kami kung tuloy-tuloy ganun lang, 'di ba? Temporary solution lang. Pero standby pa rin ako sa Panginoon. Standby pa rin tayo dahil never siya hindi sumasagot. Never siya nagkulang at never siya late. 'Di ba? Talagang on the day parang sabi ng Panginoon sa akin, akong bahala. Siya nga bahala. At blessing pa ang nangyari. Yun. Amen. Amen. Yan ang sharing natin. Galing naman yun. Diba? Isa lang hinihingi mo, lahat binigay, ano? Sobra pa, overflow pa. Kasi parang, tsaka imagine, sabi ko sa tao, sir, ginagamit ko kuryente nyo, ginagamit ko aircon nyo, yung lugar nyo. Kanya, that's okay. Kasi wala naman daw gumagamit. Sabi ko, kahit na. Sabi niya, hindi. Okay talaga. Sabi ko, ano ito, Pilipino? Wow. Bait naman. Di ba nga, minsan sinasabi natin, mga Pilipino dito sa Amerika, minsan, di ba? Ipa sila love your own. Yes. Pero ito ibang klase. The Lord lang talaga. The Lord. And, God is good. Amen. Tsaka hindi ko rin masabi, alam mo, sa totoo lang, blessing talaga. Blessing. Sobrang blessing. Maaaring temporary, pero at least kahit pa paano nabawasan yung hindi. Tsaka basta, mga kapatid, standby ka lang. Si Lord ang bahala sa iyo. Gagawa yan ng paraan. Gagawa ng paraan ng Panginoon. Sa buhay mo, sa problema mo. May tanong dito ating customer service, si Lala Carmina. Hello, Sister Lala. Ayan. Sabi niya, Pastora, why do some people play victim all their lives in spite of encouraging them to cry out to God because of their strengths and struggles and problems? Do they need deliverance? Huwag naman alam mo kasi meron talaga tayong attitude bilang tao. Meron talagang mga iba sa atin na yun ang way nila to get attention. Yung lagi na lang silang may problema, kahit sinabi mo naman na compared sa ibang tao, hindi ganun kalaki ang problema nila. Pero, kumbaga, yung may mga tao talagang laging bukang pasan nila ang mundo. And that's the way they get the attention of other people. Ganun kumbaga ang sa kanila, ang importance sa kanila is kaawaan sila, bigyan sila ng simpatiya. Minsan, gusto nila talaga, lagi pinagpa-pray sila. Laging sila ang pinag-uusapan, yung buhay nila. May ganyan talagang tao, di ba? Pag umupo sa mesa mo, laging may buntong hininga. Di ba? Hindi man lang nag-hello, hindi pa nag-hello, ang unang expression nila is,
Grabe. Yung gano'n. Malalim agad, ano? So, oo. So, kailangan ba natin sila encourage? Yes. Kailangan po natin silang turuan na, alam mo, sis, imbis na humingi ka ng tulong sa amin or tingin mo ang aming sympathy kasi alam mo naman na mahal ka namin eh. Napakikinggan ka namin. Sure yan. Sabi niya, pero sabihin mo, alam mo kung ano ang mas matibay or mas powerful kesa yung sa advice namin at sa prayer namin, yung ikaw mismo ang lumapit sa Panginoon. Kasi kami, sabihin mo lala sa kanya, kami, konti lang may tutulong namin sa'yo. Konti lang maibibigay namin sa'yo, pero ang talagang makakatulong sa'yo, ang Panginoon. Kaya sa kanya ka dapat unang lumapit. Yun. Tapos, kami last na lang. Sabihin, dapat yan, diretso yun. Sabihin mo, kami last na lang. Okay. Let us be the last to know. Unahin mo si Lord. Ilapit mo muna yan kay Lord. Tapos, pag linapit mo yan kay Lord, hintayin mo sagot. Kasi pag may sagot yan, ang bibigay mo sa amin, sabi mo, dapat ganito sabi mo, Lala, ang bibigay mo sa amin, praise report. Hindi pity report. Yan. Amen. Amen. Oo. Tsaka sabi mo, mas magandang pakinggan yung mga praise report. Pero yung in a nice way. Wag naman yung supalpal. Pero ganun po, i-encourage nyo lang talaga. Now, does it need deliverance? I don't know. Kasi iba-iba. Yung iba talagang ginagawa nila lang yan dahil doon sila nakakakuha ng atensyon. Okay? Pero iba, maybe may spirit of depression nga sila or spirit of oppression. Pero kayo na po mag-discern kung itong taon to ay kailangan talaga ng prayers para ma-deliver siya sa ganong oppressive spirit. Pero most of the time, ano lang po yan eh. Kasi hindi nila alam hindi pa sila marunong siguro maglament sa Panginoon. Ang alam lang nila yung magsabi sa kapwa, di ba? Kasi sabi na nga nila, di ba, pag may problema ka, lumapit ka sa kapwa mo. O kayo lang ang alam nila. Pero pag naturuan ng tama or, ma-sharean nyo na dapat mauna kay Lord. Doon ka muna doon ka umiyak, doon ka magsabi ng kung ano yung pinagdadaanan mo. Iba kasi sabi na, hindi, ginawa ko na yan. Pero minsan hindi talaga nila ginagawa eh. Diba? Sinasabi lang nila na, napag-pray ko na, pero mas gusto nilang pag-usapan. Diba? Kasi humihingi na simpatiya. Kaya naghumihingi ng kakampi. Minsan gano'n, diba? Pag nag-share ka ng, nag-away kami mag-asawa, ganyan-ganyan. Kasi sabi niya, ganito ko. Actually, naghahanap ng kakampi. Oo, naghahanap ng simpatiya. Ganyan. So, turuan lang po natin, share natin na, alam mo, kausapin mo talaga si Lord tungkol dyan. Yeah. Okay ba yun? Amen. Customer service, Lala. Ha? Sabi niya, Popsi, customer service. Kasi gising yan magdamag eh. Ay. Kaya sabi ko pagka naghahanap sila, may mga gusto maghanap ng kausap, hanapin yan si Lala Carmina at saka si Pastor Marivic Lejano. Spiritual advice. Call center hours. Mga call center, 24-hour, 24/7 yan nandiyan dyan. Naka-standby. Parang mercury drug. Pero minsan ang Tagalog pala ng lamentation is panaghoy. Ang lalim pa rin, di ko pa rin lalim pa rin eh. Panaghoy. Ibig sabihin parang maglupasay ka diyan, ganon. Parang struggle ka ng prayer. Struggle in prayer. Kasi iba talaga ang prayer na talagang heartfelt. Diba? Yung kumbaga tuhuran mo o ituhod mo sa Diyos. Luluhuran mo, ganun ba? Parang ganun. Yes. Idaing mo sa Diyos yung mga pangangailangan mo. But sometimes we have to accept na may mga prayer tayo na hindi pinakikinggan ng Panginoon. It's not because hindi pinakikinggan. Kung ito ay hindi sinasagot sa way na gusto mo. Yes. Ibig sabihin niya na wait.
Oo. Kaya nga, wait ka Standby lang. ka lang dyan. Or, maaaring hindi binibigay sa'yo dahil hindi makakabuti sa iyo. Yes. Diba? Kaya pagka may prayer na gano'n na hindi natutupad, do not get upset. Huwag tayong sasama ang loob sa Panginoon dahil the Lord knows what will happen in the future. Alam niya yan eh. Marami akong ganyang prayers so na hindi sinagot ng Lord. Nare-realize ko lang years later, kaya pala. See? Or buti na lang. Usually yun ang sinasabi ko, buti na lang pala. Hindi nasagot yun. Kasi kung hindi, di saan ka na ngayon, di ba? Amen. Oo. Minsan kasi, para tayong mga bata, di ba? Hindi natin nakikita yung big picture. Di ba? Nakikita lang natin kung ano yung nasa harap natin, kung ano yung gusto natin. So, when we don't see the big picture, minsan mali ang ating judgment call. So, dapat hintayin natin na, si God nakikita niya lagi ang big picture. Amen. So, He's looking out for you kung anong best. Amen. Yan. Ako pagka may prayer akong hindi nangyayari, sabi ko, Lord, thank you pa rin. I don't get disappointed kasi unang-una, pag may prayer request ako, expected ko na kapag hindi binigay sa akin ni Lord, meaning hindi para sa akin. So, hindi sasama loob ko. Ganun ang attitude ko. Hindi katulad ng dati, pagka hindi nangyari yung gusto ko, sama loob ko pero tinuruan ako ng Panginoon na hindi para sa iyo at hindi makakabuti para sa iyo. Yeah. Yun ang laging pumapasok sa isip ko. So every time hindi nag-work yung prayer ko, then God knows the best. So I just let it go and then hindi para sa akin. So merong mas darating pang mas maganda. And totoo nga. And then as time goes by, nare-realize ko, buti nga pala hindi ko nakuha yung ganyan. Hindi nangyari yun. Kung nangyari pala. Kasi kung hindi, nako, iba. Diba? Kasi every decision we make, everything na nangyayari sa atin, may effect yan eh. Diba? May effect yan sa kung saan pupunta ang buhay mo. Amen. So, kunwari may pinag-pray ka na tao, gusto mo talaga siya, gusto mo siyang maging asawa o kaya na kayo na, ganyan. Tapos hindi binigay ng Panginoon. Tapos makita mo later kung anong klaseng buhay meron yung taong yon, marirealize mo, naku, kung kami pala nagkatuluyan, iba para siguro ang direksyon ng buhay mo. Diba? So wag po tayong mag-feel na parang hindi tayo pinakikinggan ng Diyos o hindi tayo ini-ignore niya yung gusto natin. Alam niya kasi kung ano ang mabuti para sa atin. I'm sure some of you are saying, naku, madali po sabihin yan, pero hindi po niyo po alam ang pinagdadaanan ko. Hindi nga namin alam, diba? Pero may isang nakakaalam. At yung taong yon or si Lord, alam niya talaga kung pinagdadaanan mo. And He's the best person. Siya most qualified para sagutin ang iyong mga daing sa puso. Amen. Amen. Okay. Prayer request. Ayan, katulad na ito, lamentation na rin ito. Sige, si Ma'am Shi. Ayan. Ma'am Shi, lamentation yan. Ako. Sakit na talaga lalamunan niya. Ayan. Saka para sa isang tao, mahilig kumanta at mahilig ito sa sa ministry niya, malaking yan. Yeah. Malaking kaibahan at malaking masakit yan. Hindi mo nagagawa yung favorite mong gawin. Diba? Especially para kay Lord, Oo. Yeah. Pero may reason, malay mo, pinapapahinga siya ni Lord. Siguro nga, siya muna. Ako hindi ko pwede magpahinga. Pag nagpahinga ako, sino magpapatakbo nito? Turuan mo si Ma'am Shi. Hindi mababaliw yun. Ang dami ng pinipindot dito. Hindi. Meron yan, may purpose yan. Makikita rin ni Ma'am Shi yan in the future. Kung bakit. Diba? Yeah. Okay. Sige. So, prayer request siya. Meron pa po. Wala akong nakikita rito, kundi yun lang. So,
Si Mami, may surgery siya sa kidney, stone kidney on September 9. Okay. Yan, September 9. Alright. So, pray natin si Mami. Okay. At saka, ang iba pa mga health concerns dyan, tsaka mga financial, tsaka yung mga sitwasyon ng mga tao sa Pilipinas. Yung mga nabaha dyan sa Antipolo. Yeah. Yes. Let's keep everyone in prayer. Pray po tayo. Okay. Our dear Heavenly Father, salamat po once again for the time you've given us here sa iRadio. Salamat po sa faithfulness ni Brother Ramon at ni Sister Karim, who we pray for right now. Lord, kayo pong bahala sa health niya. Kayo po mag-heal sa kanyang throat. And Lord God, give her rest and peace and encourage her, Lord God, na ito pong time na to ay may purpose po ang time na ito. At lahat ng pinagdadaanan niya, Lord God, lahat ng nararamdaman niya sakit, Lord, you are our healer. Take away the pain, Lord God. Be there for her. Be her fortress, her refuge in times of trouble, Lord God. We also pray for Mommy as she has her surgery on September 9. Yes, Lord. God, please guide the hands of the surgeons. Lord, and prepare Mommy, her heart, her mind, Lord, her body for the procedure. Dahil alam po namin na minsan pag kami po nagkakaedad, syempre ang health namin is not like before. Pero alam po namin, Mommy is in your hands. You will take care of her. You will just be with her. Hold her hand through the surgery, Lord God. And just give comfort and reassurance to the children, Lord God, as she goes through this procedure. Kayo po ang bahala kay Mommy. And Lord, we pray for everyone who is tuned in right now, Lord. You know their concerns, you know their hurts, you know their pain. Lord, turuan niyo po kami lahat na mag-standby lang po kami. Kami po ay magtiwala sa inyo. Kami po ay huwag mawala ng pag-asa na alam po namin na kayo po ay gumagalaw sa bawat buhay, bawat puso, bawat isipan, Lord God. You are in charge of our lives. And Lord, that you will deliver and give us answers. Minsan kahit hindi po namin ini-expect, nandiyan na po ang sagot. Wag lang po kami magtago, wag lang po kami mag-walk away, wag po kami tumungo, but help us to always stand, watch, Lord God. Kami po ay mag-antay, kami po ay magtiwala sa inyo, Lord. We pray for those na nababaha ngayon, Lord God, sa Pilipinas. Lord, it is not easy. Hindi po madali ang pinagdadaanan ng lahat. Lord, kayo po ang Lord of the weather. Kaya kayo po ang bahalang mag-ayos ng sitwasyon na ito. Lord, we pray for them, encourage them wherever they may be. Lord, take charge, Lord God, sa mga situation na ito, Lord. May matapos na po sana ang bagyo, Lord. Matapos na po sana lahat ng baha, Lord. Tulungan niyo po yung mga officials para magawa nila ang dapat na changes, Lord God, para hindi na po ito maulit, Lord God, or magawa ng paraan, Lord God. Thank you once again because we know you are faithful, that you hear our prayers and that we can trust in you. Once again, we thank you for iRadio, for this ministry. We thank you for all the viewers, Lord God, all the listeners. May you be with each one, Lord God. We pray for all the pastors. Continue to strengthen and encourage them as well, Lord God, in their ministries. Lord, use them for furthering the kingdom and spreading the word that God is love, God is gracious, God is great. Salamat po once again. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isang linggo na naman na nakaraos. Oo. Next time, may ilaw na ako. Sana. May ilaw ka na. May ilaw naman ako sa likod. Para pantay doon sa kabila. Oo nga. Okay, ano yan? Sige. Perfect. Pero yung cupcake cupcake. Marami nag-side comment dito kapag lola daw, mga apo daw ang na-concern. Ay talagang magkakamatayan na. Bukas hanapin ni Chad yung batang.
Pag talaga mga apo talaga, hindi may hindian. Oo, diba? Kahit na mahuli ka na, mag-U-turn ka na dyan, mal-late ka na dyan, sige lang. Sige lang. Basta, sabi. Diba? Basta ngumiti lang si Aurora. Nako. Sample lang yun. Pero talaga naman, napaisip talaga ako. Kung ang lola nga diba? Si Lord pa kaya. Amen. Yun ang punto nun eh. Alright, thank you, Pastor, and see you on Sunday. Hindi naman ako nag-illegal U-turn. Konti lang. Ganun pa. Swerte mo pa rin. Oo. Can you imagine yung cupcake ko may kasamang traffic ticket? Mas mahal yun, ha? Mahal yun. Mahal na cupcake yun. Sige. Well, God is good. Bago pa ako mapahamak dito. Sige na. Thank you, Pastor. Good night, everybody. Good night, God bless. Bye. Thank you so much, Pastor Maridad Berneo. Salamat sa iyong may bahagi ngayong gabi. Yung standby ka lang dyan. Totoo yan, standby lang. Ganyan si Lord, minsan kailangan iyak natin talaga. Lamentation. Ano daw? Panaghoy. Malalim na Tagalog, hindi ko alam yun. Tama na yung lamentation. Magmukmok ka dyan. Standby lang tayo. Ika nga. Minsan, minamadali natin o nagmamadali tayo. Gusto natin nauna. Alam mo naman ninyo ang God's time. Importante po yan. Tandaan po natin, God's time, yan ang perfect time. Yung time natin, yes, kailangan natin. Pero minsan hindi nangyayaring gusto natin sa araw ng gusto natin na mangyari. And it's because there is a reason. And hindi tayo nakakaalam nun, kundi si Lord lang ang nakakaalam. At huwag sasama ang loob natin. In my experience ko, maraming beses na yan. Hindi lang isa, dalawa, nako. Ang dami. Prayer ko na hindi, si Pastor Maridet sabi na lang niya. Marami siya mga prayer request na hindi nangyayari. But after years, doon niya nare-realize na, nga pala, buti na lang di nangyari. Siguro ganun din na nangyari sa inyo. So kapag may mga prayer time hindi natutupad, huwag sasama. Doon sa mga baguhan, especially sa mga baguhan. May mga prayer time hindi natutupad o hindi nangyayari. Huwag nating ikakasama ng loob yan. Bagkus, pasalamatan natin ng Panginoon dahil merong magandang rason. Hindi dahil hindi binigay sa atin o hindi tayo pinakinggan ng Diyos o galit sa atin ng Diyos. No? Whatever reason, the most important is alam ng Diyos ang nararapat at ano ang mabuti para sa atin. Yun lang. And thank you, Lord. Pasalamat tayo dahil inadya pa tayo o iniligtas pa tayo ng Panginoon sa sitwasyon na hindi magandang mangyayari. Maraming salamat po sa inyo. Tapos na isang linggo. 3 days tayong Monday wala tayo dahil holiday. Tuesday nagkasakit na Mamsi. Itong this week nagiging tayo, no? Medyo rough, malubak itong ating linggong ito. Napakainit pa din sa inyo naman ay bumaha, bagyo. So let's all keep on praying. Huwag tayong titigil. Tuloy-tuloy pa rin tayo hanggang something will happen. Maraming salamat po until tomorrow next week. Tomorrow na naman po tayo. At in behalf of Mamsi, ako po si Ramon Pascua. Tandaan po natin, napakaiksi lang ng time natin sa mundong to. Magpasalamat kay Lord. Ano man ang nangyari sa ating buhay, mabuti man o maganda, always thank God. Good night. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Kaya ng dati na lagi sa piling mo, nang sa'yo ako'y lumayo.
sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik. Pag-inasing muli ang apoy sa puso ko. Pagkalabing muli, init ng pag-ibig ko. Di sana nangyaring mawalay sa piling mo. Kung naging tapat sa'yo, ako'y di na nagulo. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Unang narin ko, muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang daing ng puso ko. Lumalapit, sumasamang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik. Pagningasing muli ang apoy sa puso ko. Pagkalabing muli, init ng pag-ibig ko. Pinagsisisihan ko sa'yo, ako'y lumayo. Panginoon, sana ay mapatawad ako. Di mo pakinggan ang daing ng puso ko. Lumalapit, sumasamang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik. Pagningasing muli ang apoy sa puso ko. Pagkalabing muli, init ng pag-ibig ko. Pagkalabing muli, init ng pag-ibig ko. Ito po ang iRadio, ang lingkod para sa sambayanang Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.